medyo na ano ko dun sa dapat. Kasi nga maraming masyadong magagaling. Diba? Masyadong maraming magagaling sa paligid natin na sinasabi, dapat. Pero ang totoo, it differs. Yes, Iba sa'yo, iba sa kanya, iba sa kanila, iba sa'yo. Pero ang parang pinaka-important dun is, what works for you, for your family, for your partnership. Kasi nga, iba-iba naman kayo ng sitwasyon and pamilya nyo naman yun. Oo. I am Yang, your spontaneous tita. I'm Aniela, your ambitiosang tita. I'm Liz, your fun girling tita. Ako si Icy, ang nagmamagandang tita. Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin kung dapat ba mag-provide ang mga lalaki. Forced. Ulit. Pilitin. Yeah. Forced. So, hindi dapat pina-force, pero dapat nagkukusa. Very short, but direct. Yung point kasi nun is, kaya po sila pinipilit kasi yun yung nakaugalian. Yun yung norm. But katulad sa babae, hindi mo dapat din pinipilit yung babae Na maglinis ng bahay. na magstay lang sa bahay. Yeah. Diba? So, ang point ko dyan is, kung ano yung gusto mo, gawin mo. Pero, sa point ng responsibility, dapat magkusa ka. Very direct. Parang nakakatakot. Ayaw mo ka-force, pero mapupul ka mag-fight. Hindi ka mapupurse. Matuto ka. Mapupo ka. Kayo naman. Ayun. Sa akin, hindi kailangan i-force. Siyempre, depende rin kasi siya sa family dynamics na paano yung wife is mas malaki sahod. Diba? Parang dadating yung point na compromise and depende sa usapan. Ikaw, ano yung gusto mo pino-force? Iba yung tanong sa kanya. Hindi, kasi nga, di ba kaya nga sila head of the family. So, initially, yun talaga yung role nila, to be the provider of the family. Pero, kahit sino naman, mapababae or lalaki, ayaw nang pinupuwersa or pinipilit. Kaya, parang wag mo antayin na pilitin kita. Parang, ikakapi ko lang yung kay Aniela na dapat may kusa ka. And, yun nga, since it's your role as the head of the family, dapat automatic na sa'yo na ikaw yung primary provider of the family. Kung pares man na may work yung wife, at saka yung husband, ang kung ikaw yung head, dapat talaga magpo-provide ka pa rin. And ayun, kakapi ko din yun doon, kopya lang makopya. Kakapi ko din yung sinabi ni Liz na pwede naman pag-usapan. I think partnership din kasi yung ang marriage is a partnership, or kahit na hindi kayo kasal, partnership. Kung nasa partnership kayo, dapat pinag-uusapan nyo yun. Kasi syempre, necessity yung pinag-uusapan nyo. Diba? Survival. So, dapat siya na pinag-uusapan at lililinaw yung mga roles na ginagampanan. Ang ganda na sinabi nyo ang lahat kasi parang it will balance out na you just need to communicate it with your partner. And parang i-balance nyo yung whole thing na nangyayari inside your house. Na sa situation kasi ngayon, hindi naman siya katulad before na yung lalaki lang yung nag-work, tapos yung babae sa bahay. Parang ngayon, it's more on yung dynamic na both parents or both partners nag-work together. And since partners nga kayo, dapat you can see yourself na nagtutulungan talaga inside your house. Tama yung word mo, tulungan. Yeah. So, in that context, so ibig sabihin talagang pag sinabi mo na head of the family, babae? Initially. Kasi nga, ganun siya design. Pero may tendency talaga siya na nababago. Kasi nga, katulad ng sabi ni Liz, meron din naman na instances na mas kaya mas mataas kumita yung babae. Pero tapos meron din namang iba-iba din kasi yung sitwasyon. Meron din naman na
may house husband na rin ngayon. So, Yeah. pagka ganun, pwede naman na head of the family ka pa rin, pero clear yung roles nyo. Nakawilan kasi natin na yung lalaki talaga, di ba? Pero I think tama rin naman yung sinabi niya na sa ngayon, dapat acceptable na pwedeng siya magkabaliktad. Kasi depende yun sa kung ano yung napag-usapan niyo, ano yung sitwasyon. Diba? Pero yung pagkasi sa akin, ngayon, pag natitrigger ako pag sinasabi na ang head of the family dapat lalaki. Kasi ako, naniniwala ako na hindi siya hindi siya automatic. Kahit itong araw na to siya, susunod na araw yung babae. Depende sa kung ano yung kaya mo ibigay sa tingkod. Yun yung sa akin. I mean, kasi sa Catholic yan naturo din, diba? Be submissive. Pero kasi ngayon, madalas, hindi ko nila lahat, pero may mga family na nagagamit kasi na ako yung Yeah. ako yung head of the family, ako sundin mo. So, parang pag babae na ang nagsasalita, parang nagagamit siya as hindi ka pwedeng nalilimit like, kasi pati may mga friends ako na ganun din na like, magsasabi sila, sabi ko ngayon sa kanya, kaya lang, wag na lang kasi sabi nung asawa ko, ganyan. Diba? Na kasi ako na hindi mo masabi yung mga suggestions mo, just because, ang sinasabi nila, dahil head of the family, ikaw ang magdedesisyon. May mga ganun kasi. So, kaya medyo, hindi triggered, pero ko na, kailangan ba talaga merong mas mataas sa May partnership? hierarchy ba dapat? Mm-hmm. Ikaw ba pag sinabi na ilaw ka lang ng tahanan, talagang ilaw ka lang? Wala ka ng say. Kasi parang may turo kasi sa amin na, hindi turo, pero may sinabi sa akin nung time na may nagba-Bible study ako. No, medyo matagal na to. No offense. Pero medyo matagal-tagal na to. Ang babae, ang lalaki, kaya siya nagiging malakas kasi ang babae nasa. So, mas malakas ang babae. So, kung mahina ang babae, kaya nagiging big din yung lalaki. So, bakit kailangan may head? Kung kayo, parehas naman kayong dapat malakas para sa isa't isa. Pero, So, merong parang may kasabihan na you will see kung ano yung lalaki. Parang image kasi kung gaano mo naaalaga. Hindi naman sa naaalagaan. Parang reflection yung lalaki kung ano yung wife niya. Parang ganun siya. Kasi kung gaano ka supportive yung wife niya, dun mo makikita kung gaano ka successful yung husband niya. Parang hindi siya kasi hierarchy na kung sino yung mas mataas or mas mababa. Parang, holding hands kayo dun sa journey na yon together. So, dapat yung decision making, parang 50-50. Pag ayaw nung isa, pwede mo tanungin, bakit mo ayaw? Parang compromise. It will, parang dun sa isipin mo as compromise. equal. Mm-mm. Hindi siya, Hindi siya yung gano'n. again, disclaimer to kasi I know may mga religions na iba yung this is just me saying na the way I see it logically, hindi siya dapat may mas mataas. Pero again, like for Catholics, may ganang turo. I respect that na yun yung nga kasi minsan nagagamit siya na para makapag parang abuse sa ibang babae na di man abuse na kaya sakitan. May mentally abuse, may emotional abuse. So yun yung pinanggalingan ng tanong kanina. Ako naman, ang pumapasok sa isip ko ngayon is that, parang sa family, if it's the ideal family,
I still believe na parang ang pinaka magli-lead pa rin ng buong family would be the husband. Parang yun nga, katulad ng sabi ni Beshi, yung pinag-uusapan nyo, yung decision, hindi yung kung ano lang yung gusto ng lalaki. Which is pinag-uusapan nyo, pinag-agrihan nyo as partner na ito yung gusto ko, tapos ito yung compromise nga. Pero ako yun, kaya ko inano na head yung husband kasi he should be the leader of the family. Pero meron akong kwento dyan. Ano yung kwento mo? Yung kwento ko dyan. Nung buhay ko yung asawa ko, ganun din, baka may kwento pa rin kayong asawa din or partner. Nung buhay ko yung asawa ko, pagka Sinabi ayaw mo na matilags ka muna Hindi. dito. Hindi sabi na. Kasi, nung buhay pa yung asawa ko, sabi gano'n, panyari, Kuya Davi, punta ka sa bahay, ganyan, celebrate tayo, ganyan. Tapos sabi lang, asawa ko, sige, papaalam na ako kay Mrs. Ganyan, papaalam na ako kay Mrs. Pero totoo, hindi naman talaga siya magpapaalam. Ginagawa niya lang ako rason. Diba? Ginagawa niya lang ako rason. O kaya naman, may mangungutang, ganyan. Hindi pa ito sa'yo. Kuya pa utang naman. Sige, check ko muna kami. Naku, pare, hindi pumayag yung asawa ko eh. So, parang sabi ko, parang ang pangat-pangat na ng image ng mga kaibigan mo. Actually, maganda yung image mo. Maganda yung image mo. Maganda yung Okay image na. ko. Sumusunod siya sa'yo. Pero dun sa mga taong medyo X ka na doon. So, sino na yung head sa family pala namin nung time na yun? Paki-clear. Ayun yun, parang tama naman din yun. Kaya sabi ko, depende yan sa sitwasyon. Kasi pagka katulad ngayon, pag house husband ka, ibig sabihin ba nun, hindi ka na pwede mag-head of the family kasi baliktad yung sitwasyon, no? So, I mean, Kumbaga, hindi ito siya, generation. tsaka hindi lang basis yung money. Yes. Financial. Yes. Kasi yung, di ba, ang topic natin is, should Provide. be providing. Di ba? Pero kasi yung pag-provide mo, hindi naman siya ngayon. Hindi na siya ngayon nakafocus kang sa money. Kasi you can provide like support sa family, you can provide mental support sa partner, emotional support sa partner. Siya sino yung dapat nakiklear. Kasi pag sinabi mo kasi na kailangan mag-provide, malabas ka agad yung money. Diba? Pero kasi, ang daming aspect sa loob ng bahay na parang nababaliwala din ng iba. Na kunyari, kapag babae, di ba, parang kailangan kayo gagawa lahat dyan sa bahay, tapos magpo-provide lang ako. Parang ganun. Guilt. Hindi. Kayo yung maglilinis, kayo Yun nga, kasi yung akin, hindi gano'n. Yung asawa ko pa rin yun. Pero yun nga parang makikita nyo kasi yung balance doon sa ganun na hindi lang siya financially na magbibigay ako sa iyo ng pera to the point na wala yung emotional support na sa family as long as nagbibigay ka ng pera okay ka na. May mga ganun kasing lalaki. Parang hindi nila naiisip ano yung pinoprovide naman ng babae para dun sa family nila na maging maayos habang nag-work siya sa labas. Yun yung Hindi ka head. hindi ka Queen. Oo. Ayaw ka niya mahirapan. At least yun, he is a good provider. Yes, in all aspects. In all aspects. How about you? Anong addition? Insights lang about it. Pero ako, based on experience, depende rin talaga kung paano nagsimula yung relationship. Kasi ako, yung relationship namin, 10 years na kami, nagkaroon kami ng default dynamic na magpo-provide kami ng equal. Pero may times na para nagkakasalibad tapos sa gawa sa bahay, ganyan. Dumating yung point na parang I need to clear it. Kasi, kailangan, parang tumating yung point na kailangan emotional support na may mga gusto na akong gawin. Tapos, may gusto na akong i-pursue na Linawin mo kasi. Ayan, parang
Kasi syempre, iba yung the way na brought up din. Di ba? Yung kada family. Yung iba syempre hindi present yung parents. Yung iba super present yung parents pero alam mo yun, mag-ano pa din parang pag na kayo, nagsama na kayo, may mixed up na kailangan nyo i-communicate na Yung Eh, gagawa kaya na pala- kayo ng sarili nyo kasi Oo. dynamics. Tapos, ang nag-contribute din doon is, ito nga, super dami ng advice sa internet na dapat ganito, dapat provider sila. Di ba dati sinasabi, dapat provider lang when it comes to financial. Ngayon, ang mga babae natuto na sila mag-demand ng emotional support, Yeah. ng ano nila, ng mental support, na parang, hindi ako binibigyan ng bulang-lang ng asawa ko. Parang wala siyang emotional intelligence. Parang nagiging issue siya ngayon. Pero kung titingnan Kung titingnan nila, In lahat pala reality- ng pera ng lalaki na sa kanila. in reality, kung ako kasi na-experience ko siya na parang nadala ako sa outside na External external factors na ganun, may mga advice, may mga dapat. Pero nung tinignan ko yung reality nung paano yung dynamics namin, hindi lang pala kami nagko-communicate. Pero nung time na nag-communicate ako, may changes. It means hindi toxic yung relationship, healthy siya. Kasi nagagawa ng tao mag-compromise. So yun yung maganda ring i-take note na yun nga, when it comes to partnership, communication. It's nice. Medyo na ano ko dun sa dapat. Kasi nga maraming masyadong magagaling. Diba? Sa masyadong maraming magagaling sa paligid natin na sinasabi, dapat. Pero ang totoo, it differs. Yes, Iba sa'yo, iba sa kanya, iba sa kanila, iba sa'yo. Pero ang parang pinaka-important dun is, what works for you, for Yes. your For family, you, for yes. your partnership. Kasi nga, iba-iba naman kayo ng sitwasyon and pamilya nyo naman yun. Oo. Kasi sabi niya na, Hindi naman sila kasama sa kwarto. kasi sabi niya nga parang nadala siya ng external factor. Yes. Eh ngayon, Sorry, may delay. May delay yung magkakasabi niyo na hindi mo naman kasama sa kwarto. grabe. Tignan ko ba naman yung tumama after ng seconds? So ayun, kasi nga, ang dami-dami ng external factor at ang dami-daming marunong. Pero, lahat tayo, iba-iba tayo ng sitwasyon. And, parang babalik tayo sa, gawin mo kung ano yung applicable sa sitwasyon na meron ka. Yeah. Kasi, sa'yo naman yun parang partnership yun. Dapat mas importante na kung yun yung napagkasunduan nyo ng partner mo, good. Iba rin naman yun sa kapitbahay nyo. Kaya, ang ano din dun, huwag mo din i-judge kung ano yung dynamics nila, di ba? Kaya po, ako, naiinis ako pag nagsasada na hindi sa akin Pero yung pag si Faye sinasabihan na, ba di ka natatrabaho po? Po, ganyan. Kung tutuusin, kaya naman hindi siya natatrabaho kasi, hiniling ko na ganun, dahil hindi ko kayang i-provide kung ano yung pinaprovide niya. I mean, hindi naman ibig sabihin na masama ako nanay dahil hindi ko ma-provide yung dapat na gawa ko. Pero, kasi yun yung magwo-work Doon kami makakaluwag. Tsaka yun yung peaceful sa family niyo. So, bakit sila nangyayari? Hindi naman sila Kasi may mga ganun. Sa kwarto. Pero mga Hindi ganun, naman sila kasama sa dapat ikaw ang ganyan. Pero, kasi si Sai, kung sakaling kunyari siya nagtatrabaho, alam ko na, kasi yun 3,000 na lang, 3,000, lumaki yung sahod, nag-umpisa sa 3,000, kaya hindi, 3,000 lang ang sahod niya kada pinsenas. Hanggang sa lumaki yung sahod, ang sahod niya nabupunta sa akin. Ako nakuha lang yan, pamasahe niya, kaya nga minsan nag-aaway kami kasi siyang pamasahe, tapos Tapos Hindi mo hindi siya siya sinundo. sinundo. Diba kasi nga, hindi niya kinukuha yung ano niya, yung sahod niya. So, yun yung mga bagay na hindi naiintindihan ng mga tao. Na pag nagkabaliktad kami ngayon, magpo-provide siya for me.
Diba? Hindi siya kasi malamot. Hindi siya katulad ng iba, kung naglilinis ka na nga dyan, buong bahay mo, nilinis na, bibigyan ka 1,000. Kala nila. Hindi ka ba na makabili ng lip balm? Diba? Bigla akong bigla Pero totoo yun. Yung, Tapos magre-reklamo Like the kung mga pangit na yung asawa niyo. oo. Tapos magre-reklamo pa pag nanghingi ka ng Tapos pampabango. irarason nila na kasi hindi ka na maganda katulad na kung kitang kilala. Charot. So, diba? parang may Ano yun? experience. Oh, Wala. sabihin natin, bayad lahat ng bills nyo, pero ganun ka sa asawa mo, good provider ka pa rin ba nun lang hindi? Diba? Kasi Pero, yun eh. kailangan ma-check yung list na hindi lang Hindi financially siya financial. na yun yung ipoprovide ng isang guy. Kasi kung yun lang yung kaya i-provide, edi sana nagtrabaho na lang kami, tapos naalagaan pa namin yung sarili namin. Wala pa kami stress sa buhay. Ang daming emotion. Halo-halo. Take note sa mangliligaw. Makitake note sa manliligaw. Pag hindi mo Alagaan binigay lahat, ko. pag hindi mo binigay lahat, tatrabaho na lang siya. I can buy myself flowers. Kasi mo. I can buy myself flowers. Eto na lang, ano yung kaya nyong i-compromise sa isang relationship as babae, as a woman? Mahirap ba? Hindi naman siya mahirap. Ako, sa sitwasyon ko, yung pagkabosi ko talaga, minsan pumipitik pa rin, pero minsan talaga mas ano ko na siya, mas nakokontrol ko na siya. Simula nung na-point out sa akin na gano'n. Hindi, marami naman kasi kami binagdaan. So talagang malalaman ko na yun yung may mali sa akin. And then, kailangan kong aminin sa sarili ko. Ito, importante to. Kailangan mo aminin sa sarili mo na nagkakamali ka din kahit babae ka. Diba? Kasi ang babae, totoo yan. Alam natin yan. Pagka minsan nag-aaway, ang inaano mo lamig. Kasi ikaw. Pag sinabi sa'yo ng lalaki ko ano yung mali mo, o may pinoint out siya na reason kung ba't siya ganon sa'yo, sasabihin mo, eto ako eh. Oh. Ay, bakit tarang narinig ko si Mariel? Di ba totoo yan? Ito ako eh. Pero, ano kasi yun eh, hindi ka nakikinig. So, yun yung isa sa mga give up ko. Nag-iway mo. Isa yun sa mga give up ko, yung, ang pagka may sinasabi siya, may rebat. Bumabalik siya ngayon kasi yun talaga ako. Dahil yung mapang-away. Hindi mo mapang-away, pero gusto ko yung Hindi, sinabi mo discussion. ni. Touch mo. Hanggang ngayon may problema ako sa gano'n. Minado ko na parang sasalita siya dahil nagmamadali ako dahil may gagawin ako. Sabi ko, tuloy mo na yan, sabi mo. Ay, hindi, alam ko na yan, gano'n. Tapos makakat siya, tapos sasabihin niya sa akin, no, tayo mag-usap kasi nakat mo ako. So, yun yung mga bagay na, yun yung kaya kong i-compromise. Like, may mga panahon na kailangan ko talaga tumahimik para makinig. Makinig, hindi para mag-rebut, pero makinig para maintindihan ko kung anong pinagdadaanan. So, yun. Yun na no. So, Ikaw, Ako, ano ba compromise ko? Ngayon kasi wala akong kino-compromise. Hindi. I think ang pinaka-kinompromise ko was nung nilet go ko yung stable job ko nung naging pregnant ako kay Tonton. Kasi nga, nagpaka-supportive housewife talaga ako nun. And, hindi siya madali kasi, since graduate ako, I was working already. So, ang laking bagay siya na I have to let go and trust him na kaya niyang dalhin yung pamilya namin and nung ginawa ko yun, talagang nasa supportive mode naman talaga ako nung time na yun. Naniniwala talaga ako na, okay, kaya nandito, I'll support you. Ganyan. Kasi since parang kayo, na ano yung mga compromise nyo, tsaka yung ika-compromise nyo in the future, parang ako kasi hindi ko pa siya ma-imagine. Mag-grasp. Kasi parang before, I compromise, pero yun yung nangyari. So parang ngayon, Ano yung nangyari? I Sa can next- buy myself next topic na yun. Parang ngayon, siguro, I will see
kapag nandun na ako sa moment na yun. Kung gaano siya ka-willing to support me. Parang, ganun din naman ako ka-willing to support whatever, kung ano yung gusto niyang gawin. Calling for Ay. you. Ay naman. So, Ayun. At dahil dyan nagtatapos ang episode natin ngayon. And, saan nila tayo pwedeng makita at na-follow? Sa kalsada. Baka bibing gumagano ganon. Saan tayo pwede Mapapanood nyo kami sa YouTube. At Spotify, tuwing Thursday, 5 p.m. See you again next time! Bye! Bye! Bye!